Human Rights-Based Policing. Ang HRBP ay isang pagganap ng pulisya o mga responsibilidad sa pagpapatupad ng batas. Tunay na mayroong isang detalyado, sistematiko at institusyong pagsunod sa internasyonal na batas at mga regulasyon sa karapatang pantao. Ang mga otoridad ay may responsibilidad na igalang, mapanatili at ipatupad ang katarungang panlipunan. Bilang karagdagan, nilalayon din ng HRBP na bigyang kapangyarihan ang mga naghahabol na matamasa ang kanilang mga karapatan habang pinalalakas ang mga kakayahan ng mga may hawak ng tungkulin na matugunan ang kanilang mga obligasyon bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao. Mga katangian ng Human Rights-Based Policing. Ang una ay ang strict observance of police policies and procedures. Mahalagang sumunod sa alituntunin at tamang proseso ang mga pulis sapagkat ang hindi pagsunod sa mga procedure ay magiging dahilan ng pagkakaroon nila ng kasong administratibo. Halimbawa na lang ay kung ang pulis ay bigong maabisuhan ng inaaresto tungkol sa kanyang karapatan o Miranda rights, maaari itong magamit bilang depensa ng inaresto at magsilbing violation ng isang pulis. Ang pinaka-epektibong paraan upang mapromote at maprotektahan ng karapatang pantao ay ang pagsunod sa policies at procedure ng PNP. Ang pangalawa naman ay ang adherence to international human rights standards for law enforcement. Mayroong 10 basic international human rights standards for law enforcement na dapat malaman, makamit at masunod ng mga kapulisan. Ang PNP ay dapat may kakayahang tuparin ang mga prinsipyo at kasanayan na inaasahan sa kanila batay sa international community. Ang 10 International Human Rights Standards for Law Enforcement ay makikita sa ikatlong bahagi ng PNP Guidebook on Human Rights-Based Policing. Ang pangatlo ay Professional Competence and Courteous Service. Ang katangiang ito ay isang aspeto sa ugnayan na mayroon dapat ang mamamayan at pulisya. Kung nais ng isang opisyal ng pulisya na igalang siya ng mga sibilyan, dapat pantay din ang paggalang niya. Ang pagsunod ng mga mamamayan ay nakabatay sa pagkakaroon ng respeto sa mga pulis bilang sila ang mga legal authority. Kung isang individual ay humiling ng tulong o serbisyo sa pulisya, ang pinakalayunin ng bawat police officer ay tumugon ng mabilis, propesyonal at may paggalang. Ang pang-apat ay respect for rule of law and civilian supremacy. Mula sa kanyang tawag na law enforcement, ibig sabihin ay tagapagpatupad ng batas at anumang hindi nakasaad sa batas na kanyang ipinapatupad ay may karampatang parusa. Walang sino man ang maaaring gamitin ang kanyang kapangyarihan o posisyon laban sa taong bayan upang abusuin sila. Respetuhin mo ang mga karapatang pantao at irerespeto din nila ang iyong trabaho bilang tagapagpatupad ng batas. At ang panglima ay pro-democracy and pro-citizen. Ang HRBP ay demokratiko at sa mamamayan nito nakasentro. Naglalayon itong maipakita ang pakikilahok ng mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang buong kooperasyon at suporta sa pagitan ng pulisya at mamamayan ay mahalaga sa pagpapatupad upang malutas sa mga problema sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Additional guidelines for selected police interventions. Foot and mobile patrols. Ito ang pinaka-epektibong anti-crime operations ng PNP. Upang mapanatiling epektibo ang pag-conduct ng police patrols, meron silang guidelines na dapat sundin. Una, magsuot ng maayos at tamang uniforme at equipment tulad ng nameplate at badge, leather pistol belt, posas, at ang kanilang service firearm at iba pa. Ang ginagamit na patrol cars ay may marka ng PNP vehicles at ang megaphones ay panatilihing nasa loob at handang gamitin para sa kanilang serbisyo. Pangatlo, palaging maging magalang sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan. Protocols in citizen contact. Nakasaad dito ang mga dapat na pag-uugali ng isang pulis kapag siya ay nakikipag-usap sa mga mamamayan. Pag nagkahulihan, kailangang sabihin ng police officer sa violator ang kanyang Miranda rights. Kapag nanlaban ng isang violator, pwedeng gumamit ng puwersa ang mga police officer. Ang pagpapakita ng paggalang ay magre-resulta ng maganda para sa hanay ng mga pulis. Police checkpoints. Ang checkpoint ay lugar kung saan sinusuri ng militar o pulis ang trapiko ng mga sasakyan o pedestrian upang maipatupad ang mga hakbang sa pagkontrol sa sirkulasyon ng mga batas. Sa pagsasagawa ng police checkpoints, ang mga PNP personnel ay kailangang mapromote at maprotektahan ng karapatan sa dignidad, privacy at freedom of movement ng mga mamamayan. Search and seizure. Ito ay isang critical na investigasyon na maaaring magbigay ng banta sa kaligtasan ng publiko upang maiwasan ang mga paglabag sa karapatang pantao. Lahat ng PNP personnel ay dapat mapromote at maprotektahan ng karapatan ng mga mamamayan para sa kanilang seguridad, mga bahay o ari-arian, mga papeles at epekto ng hindi makatarungan o illegal na pagsasagawa ng search and seizure. Arrest with warrant.
Sa pag-aresto, mahalaga ang pagpapakilala ng pulis sa kanyang sarili kung ano ang kanyang pangalan, ranggo, at kung saan siya nakadestino. Mahalaga din na maipakita ang warrant of arrest patunay na ang sinasagawang paghuli ay lehitimo. Sa pagsasagawa ng isang undercover na operasyon, maaaring nakasibilyan ng mga pulis, ngunit sa pag-aresto ay nararapat pa rin ipakilala ang pagkatao bilang alagad ng batas. Arrest without warrant. Rule 113 Section 5, a warrantless arrest, also known as citizen's arrest, is lawful under 3 circumstances. Kung ang individual ay takas sa kulungan o nasa wanted list, siya ay maaaring hulihin ng walang warrant. Kung ang individual ay nahuli sa akto na may ginagawang illegal sa ilalim ng batas, siya ay maaaring hulihin ng walang warrant at ito'y nakapaloob sa flagrante delicto route. Kapag ang nagpapatupad ng batas ay malapit sa pinangyarihan ng krimen o naaktuhan niya ang mismong krimen, maaari niyang hulihin ng suspect sa kanyang nilabag na batas. Custodial investigation. Mahalaga na alam ng mga kapulisan ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng investigasyon at dapat tignan na akusado bilang inosente hanggat di pa napapatunayan ng korte na siya ay nagkasala. Mahalagang alam ng akusado ang kanyang mga karapatan bago pumayag na tanungin at imbestigahan. Detention. Ito ang estado kung saan pinangangalagaan ng mga tauhan ng pulisya ang nakakulong na individual. Dito ay walang kalayaan ng mga tao. Maaari silang sumailalim sa interrogation. Pag nasa detention, lahat ng bagay tungkol sa detenido ay magiging responsibilidad ng mga tauhan ng pulisya. Isa pa ay kailangan nilang subaybayan ang katayuan at disposisyon ng taong nakakulong. Crowd control or CDM operations. Ito ay dapat na mapatupad ng tama at maayos. Ang pagkawala ng kontrol sa emosyon, hindi profesional na pag-uugali, at labis na paggamit ng puwersa ng mga unit ng PNP crowd control ay nagbubunga ng mga negatibong pananaw sa buong institusyon ng PNP at maaaring magdulot ng paglabag sa karapatang pantao. Ang pinakamahalaga ay dapat na magtaguyod at maprotektahan ng mga tao sa karapatan at kalayaan na mapayapang pagpupulong. Declaring a crime scene or critical incident area. Kung ang naturang pulisya ay nagdeklara na ang lugar ay pinangyarihan ng krimen, dapat nilang ipagbigay alam ito sa lahat ng mga sibilyan, tagapagsanay ng media at iba pang mga hindi pinahihintulutang individual na pasukin ang lugar. Meron dapat itong setup na isang linya ng kapulisan. Hihimukin sila ng mga pulisya na lumikas sa lugar sa isang kalmado na paraan. Kung isang individual ay tumangging umalis, maaari siyang arestuhin dahil sa pagharang sa hustisya o tinatawag na obstruction of justice. Magiging legal lamang ang pag-aresto kung ang tao na yon ay binigyan ng sapat na oras upang sumunod sa mga utos ng pulisya na lisanin ang lugar.